Sara Duterte! Akala ko ba bugada ka? Punyimemas naman buhay to. Pinaglololoko mo naman ng mga Pilipino, tarantada ka eh. Alam mo ba, kapag ikaw ay pinadalhan ng subpina, humarap ka. At kapag nabasa mo ang complaint sa iyo, no, mababasa mo lahat doon. Hindi magdidemanda or hindi magko-complaint ang isang complainant kung walang pinanghahawakang ebidensya. Ang pinaka-the best mo lang nagagawin, ihanda mo yung sarili mo. Huwag kang tatanga-tanga, no? Huwag mong patunayan sa amin na boba ka, no? Ikaw na walang hiya ka. Ito, pangalawang beses na to. Hindi ka naaabot ng patatlo. Ikaw na boba ka, maghanda ka na lang. Dahil unang-una, alam na alam mo kung ano yung ikinukomplain sa'yo. Unang-una, ang paglustay mo ng confidential fund. Yes, confidential nga yun eh. Wala dapat makakaalam. Pero leche ka, ang daming apektado. Ang daming naapektuhan. Yan na nga yung sinasabi eh, nung ibang nababasa ko sa social media na. Saan daw nanggagaling ang milyon-milyon o bilyon na kinikita ni Kaufman sa pag-aabogado bilang legal counsel ni matandang Rodrigo Duterte? Hindi ba raw kaya yan ang mga ninanakaw ni Sara Duterte mulat sa pool? Doon pa lang sa Davao ng mayor siya hanggang sa nasa national na at yung mga kinukuha niya dito na budget sa ating gobyerno sa pondo ng mamamayang Pilipino. Putang ina ka, Sara. Ang ina mo ka? Huwag mo nga kami pinaglololo kung gago ka. Ano? Kahit kailan, hindi ka makakalusot. Dahil kahit sa mga ordinaryong tao, alam na alam kung anong klase ka. Makita pa lang ang pagmumukha mo, nababasa na ng mamamayang Pilipino ang agagahan mo. Sasabihin mo, wala kang nilabag. Naguluhan lang dahil hindi malaman kung saan napunta yung pondo dahil sa mga sinasabi mo may bisyo si President Bongbong Marcos. Tanga ka pala eh. Tanga ka. Alam mo kung bakit ka tanga? Kung may nalalaman ka, kung matapang ka, kung talagang ikaw ay nagmamagaling, tangina mo. Kayang-kaya mo dapat labanan si PBBM. Kayang-kaya mo idemanda. Ang sistema mo, hindi mo kaya dahil ikaw mismo ang may katarantaduhan dyan sa gobyerno, hindi si PBBM. Niloko nyo si PBBM, niloko nyo siya, na hindi naman kayo umubra. Nakalimutan mo ba? 20 years naglingkod ang ama ni PBBM. Oo, iba't iba ang ibinintang sa kanila, iba't iba ang sinabi at pinalabas na kung ano-anong mga nangyari noon. Tapos na yon, ano? Pero masasabi ko sa'yo, ha? Eto, minana naman yata ni President Bongbong Marcos sa tatay niya yung talino. Baka hindi nyo alam si Apo Lakay kung gaano katalino. Ha? Kahit minsan, sa kanyang mga speech, hindi yan nagtagalog. Lalo na kapag sona. No? Ako, bata pa man ako noon. No? Elementary ako. Naiinis ako. Tuwing magsosona ang mahal na Pangulong Presidente Marcos noon, mahal kasi talaga yan ng mga tao noon. Kasi wala talagang alam pa sa mga nangyayari, no? Kahit yung magulang ko, maka-Marcos yun eh. Naiinis ako kasi hindi kami makapanood ng TV. Hindi kami makapakinig ng dula sa radyo. Kasi lahat ang laman nun, sona ni President Ferdinand Marcos Sr. No? Pero hindi namin maintindihan kasi English. No? Kaya kayong mag-ama ng mga Duterte, lalo na yung kapatid mong mayabang, ha?
na kung hindi ka raw tatakbo na presidente, siya ang tatakbo, si Pulong. Ay, naku po, Pulong. Baka gawin mong beer house ang Pilipinas. Mga leche kayo. Alam nyo, ha, mga kapatid, etong magkakapatid na to, wala na to eh. Alam nyo, basang-basa ko na yung mga utak nila eh. Wala na. Sa bahay nila, nag-uusap-usap yan. Wala na. Di na nila alam kung paano ang gagawin nila. Tatay nila, nabubulok na sa dahig. Wala na eh. Nag-aalisa na ang kanilang mga kampon. Ha? Naglalayasan na ang mga animal. Nilalayasan na sila. Iilan na lang yung nagpapatuloy ng kanilang pagsuporta. Yan sila Bondok. No? Yan si Bondok, isa pa yan eh. Napahigop yata yan ng pinaghugasan ni Sara Duterte. Kaya ganyan na lamang kaano ang sinasabi niyan eh. Matino daw si Sara Duterte sa lahat ng nakaupo sa gobyerno. Ang kakapal ng mga mukha. No? Eto namang si Mr. Marcoleta. Talaga namang ibinandera na rin ang kanyang pagka-DDS. No? Ha? Naging katalo na ang Pilipinas at tinalo na talaga ang Pilipinas. Tinalo na talaga ng mga DDS na ere. No? Ha? Sino pa? Yung mga ordinaryong taga-suporta dyan. Yung mga bingot-bingot dyan. At yung mga pila-pilanto dyan. Ano? Mga naturi. Putang na. Wala ka na mapili sa mga DDS na ito. Eh. Paano ka pa naman? Paano lalabas niyan si Sara Duterte bilang presidente? Tingnan niyo naman yung mga itsura. Si Banat Bay, binabanatan daw ako. No, may nagsumbong sa akin, loyalista. Binabanatan daw ako ng animal na si Banat Bay. Ang sabi raw, kapangit-pangit ko daw. Hoy, Banat Bay, ano pa ba aasahan ko sa iyo? Meron ba akong aasahan sa iyo na maganda-gandang salita? Meron ba kaming maaasahan sa iyo na katwirang medyo mapapahiya kami? May maaasahan ba kaming opinion sa inyo na aayon sa bilang nagmamahal sa bayan? Utanginan nyo. Wala. Ang laman ng mga utak nyo, mamintas, manira, no? Wala kayong alam kundi sabihin adik. Wala kayong sabihin kundi bangag. Wala kayong ibang sabihin kundi magnanakaw. Eh sa inyo lahat tumatama. Yan mga putangin nyo. Sa kapangitan man, ay lahat kayo yung papangit. Lahat kayong mga DDS. Unang-una na, si Sara Duterte, di ba? Kala nyo ba maganda yan si Sara Duterte? Siopaw ang mukha. Hindi na mas pamimintas, ano? Siopaw na ang mukha. Ano pa? Kung magsalita, hahawak ng microphone, akala mo, talagang, ano siya, no? Professional, eh. Tanginang yan. Pag nagsalita na, wala na. Talo pa yung batang, nasukol eh, na kumuha ng candy sa garapon sa tindahan. Walang maaasahan sa mga putangin ng Duterte na to. Ang lalakas ng loob na tumakbo sa national. Nakakahiya kayo. Kahit sa Davao, nakakahiya kayo.